Testigo ng pagkabuhay ng Panginoon. Aleluya! Ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli. Ipinagdiriwang ngayon ng simbahan ang Panginoong nabuhay na nagbago ng libingan mula sa tanda ng kawalan ng pag-asa, tungo sa sukdulang mensahe ng pag-asa, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at ang simula ng isang bagong paglikha. Tinatawagan ng mga pagbasa ang lahat ng mananampalataya na saksihan ang muling pagkabuhay, yakapin ang bagong buhay kay Kristo at ituon ang ating mga isipan sa mga bagay na makalangit isa. Sa mga gawa, pinatotohanan ni Pedro na pinahira ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at ng kapangyarihang gumawa ng mabuti at magpagaling. Pinatotohanan din ni Pedro na binuhay muli ng Diyos si Jesus 3 araw matapos siyang patayin at siya ay itinalaga bilang hukom ng mga buhay at mga patay. Ang lahat na naniniwala kay Jesus ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ipinapahayag sa awit 117 na dapat tayong magsaya at magsaya dahil ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon na ang kanyang pag-ibig at awa ay walang hanggan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, hinihikayat niya ang lahat ng mananampalataya na ituon ninyo ang inyong mga isip sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nakatuon kay Maria Magdalena at sa mga apostol na nakatagpo ng isang walang laman na libingan na nag-udyok kay Pedro at sa minamahal na disipulo na makita at maniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Mensahe: Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga naniniwala sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay, at ang bawat nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Kapag ginugunita natin ang mga pangyayari sa pagpapakasakit ng Panginoon, ang kanyang pagpasok sa Jerusalem, ang huling hapunan, ang paglilitis, ang pagpapako sa krus, ang paglilibing, nakikita natin ang mga ito na natupad sa nabuhay na mag-uling Kristo, na nagtagumpay sa kamatayan at nabubuhay sa loob natin sa pamamagitan ng binyag para sa ating kaligtasan at sa kaganapan ng buhay. Lahat tayo ay may taglay na ipagnanasa sa walang hanggan sa ating kalooban, isang pangangailangan na hindi masisiyahan sa pamamagitan ng mga panandaliang bagay. At gaya ng isinulat ni San Agustin, tayo ay nilikha para sa Diyos, at hindi tayo makakatagpo ng kapayapaan hanggat hindi tayo nagpapahinga sa Kanya. Siya'y nabuhay na mag-uli. Naway ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ay magbigay ng bagong buhay sa bawat aspeto ng ating buhay at hikayatin tayong dalhin ang Kanyang pagmamahal sa lahat ng ating nakakasalamuha. Manalangin tayo. Ipanalangin natin ang mga pari na dumaranas ng mga sandali ng krisis sa kanilang bokasyon, upang matagpuan nila ang tulong na kailangan nila, at upang suportahan sila ng mga komunidad, nang may pangunawa at panalangin. Reyna ng Langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat siya na iyong minarapat na ipanganak, Aleluya. Nabuhay na mag-uli, gaya ng sinabi niya, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Magalak ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na nabuhay na mag-uli, Aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, na nagbigay ng kagalakan sa sanlibutan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, ipagkaloob mo po sa iyo na sa pamamagitan ng Birheng Maria, Kanyang ina, ay makamtan namin ang mga kagalakan ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristo na aming Panginoon. Amen.